Iba rin talaga guys itong bagong smartphone nga po ni Tecno. Ito pong Tecno Pova Curve 2. Isipin mo meron po siyang 8,000 mAh siya battery. Pero napakanipis po niya. Mas manipis pa po siya compare po sa maraming smartphone ngayon na nasa around 5,000 to 6,000 lang po yung battery. At hindi nga lang po yan. Marami pa pong mga bagong features itong Tecno Pova Curve 2 ngayon. Pero alam niyo po ang pinakamalupit dyan guys. Magpapag-giveaway po tayo ng brand new po na Pova Curve 2 sa isang maswerte nga po na solid supporter natin dyan. Kaya make sure po guys na matatapos yung video natin para malaman nyo po kung paano po sumali sa bagong giveaway po natin guys. Bukod nga po guys sa malaking battery, meron din po siyang dedicated signal chip itong si Pova Curve 2 ngayon para sa mas stable nga po na mobile data at mas malakas nga po na internet. At syempre same nga po ng Pova Curve 2 last year. Still naka-AMOLED curved display pa rin po siya. Pero mas maganda na po yung kanyang design. Mas simple siya, and yet kakaiba pa rin po yung datingan. Ang hindi ko pa po maintindihan sa may smartphone na to, alam naman natin guys yung mga 10,000 mAh sa battery nga po ng mga power bank. Iasahan nyo po, mabibigat yan. Pero dito nga po sa may 8,000 mAh sa battery, napakagaan pa rin po niya. Para lang po siyang isang normal na smartphone na meron pong 6,000 mAh sa battery. Dito nga po sa pinaka weight po ng smartphone natin. Tapos sa mga mahilig nga po dyan magdala ng mga power bank nila, dahil nga po mabilis malobot yung mga smartphone nyo. Guys, hindi na po problema yan. Dito po sa may bagong smartphone ni Tecno, dahil para na rin po siyang power bank guys, sa sobrang laki nga po ng battery niya. Kaya kung sakali naghahanap din po kayo ng power bank, guys, magandang alternative din po si Pova Curve 2 ngayon. Dito po sa may charger natin, meron siyang 45 po sa charger. Ayon po kay Tecno, sa loob lang po ng 36 minutes, nasa around 50% na po agad yung battery natin. Kaya hindi na nga rin po problema yung charging speed niya. Dahil sigurado rin po na around 1 hour lang, puno po agad yung smartphone natin. Siyempre nandito nga rin po yung bypass charging at overnight AI charging support. Pero alam nyo po guys sa malupit na partner nga po ng Pova Curve 2. Itong si QTech nga po na power bank. Sobrang ganda po ng power bank na to guys, lalo nga po pang emergency. Lalo pa guys yung sakaling yung smartphone nyo supported po ng mataas na watts. Dahil itong QTech po na power bank natin, is-supported po siya hanggang 150 watts po. Sobrang ganda niyan guys, para sa ganitong klase ng power bank. O kaya baka iniisip nyo po na matagal po mag-charge yung power bank na to. Guys, hindi po. Para ka lang din po nag-charge ang smartphone mo. Dahil napakabilis nga rin po siya na around 1 hour lang. Guys, pasin ko lang po marami po nagko-comment sa mga video natin na hindi daw po ganun kaganda yung mga signal daw po ng mga transfer ng mga smartphone. Well guys, hindi na po ngayon. Dahil meron na nga rin po siyang dedicated S1 Wi-Fi chip at G1 signal reception booster. Ito po yung sample ng Wi-Fi speed natin habang nasa kwarto ako. Tapos nasa kabilang kwarto po yung router ng Wi-Fi namin. Tingnan nyo naman guys kung gaano siyang kabilis. Even po yung upload speed niya, sobrang bilis din po. Compare po sa ibang smartphone na walang dedicated nga po na Wi-Fi chip at additional po na signal booster. Malaking bagay po guys yung ganyang klase ng features. Kung sakali nga po na yung Wi-Fi natin nasa malayong lugar nga po or nasa kabilang kwarto, tapos kulob ka pa ng puro pader. Even nga po sa may mobile data speed natin, napakabilis din po niya. Ang pinaka-limitation na lang po niya dito guys, is yung kanyang signal, saka po kung malapit po tayo sa tower nga po ng 5G. Dito naman po sa may camera natin, guys, meron lang po siyang 50 megapixel na main camera, saka po isang 2 megapixel po na macro lens. Kaya technically, ito pong Tecno Pova Curve 2 is naka-single camera lang po siya. Tapos po sa may front selfie camera natin is meron po siyang 13 megapixel. Well guys, para sa akin kung camera po ang mahalaga sa atin, syempre meron po mas better dito. Dito nga po kay Pova Curve 2. Lalo kung talagang camera phone po yung gusto natin. Pero syempre kung casual ka lang naman sa may camera at kung gusto nyo po ng mas malaking battery, syempre ito po si Pova Curve 2 ang piliin nyo. Dahil mas maganda nga rin po yung kanyang signal. Pero kung sakaling camera phone nga po yung gusto natin, mas marirecommend ko po sa inyo. Ito pong si Camon 50 Ultra. Compare nga po dito kay Tecno Pova Curve 2. Dahil hindi rin po sila halos nagkakalayo ng full spec sila. Same display lang din po sila at same processor lang almost. Kaya mas okay po ako dito po kay Tecno Camon 50 Ultra. Compare po dito kay Pova Curve 2 kung usapan nga pong camera. Dahil medyo nakakapagtaka din po guys. Supported po ng 4K resolution sa may video, si Camon 50 Ultra, habang 2K lang po yung supported dito po sa may Pova Curve 2. Medyo nakakapagtaka po yan guys, dahil hindi naman po sila nagkakalayo ng processor. And yet sa may settings po nila sa may camera, dyan po sa may video,
naka 2K lang po si Povo Curve 2. Habang naka 4K po na resolution, itong si Camon 50 Ultra. Pero ang kagandahan naman nga po dito guys, nandito pa rin po yung mga ilang features nga po ng Camon 50 Ultra. Tulad po ng live photo. Ang medyo pinagtataka ko lang din po ulit, bakit yata wala po siyang flash snap? Pero ina-advertise po ito ni Tecno na meron po siyang flash snap. Maybe sa mga susunod po na update, doon po magkakaroon ng flash snap, itong si Povo Curve 2. Pero kung flash snap nga po yung mahalaga sa inyo, guys, meron po si Camon 50 Ultra niyan. Guys, dito naman po tayo sa may processor. Dahil alam ko po marami sa atin, yan po ang pinakamahalaga. Lalo't nga po, gaming phone lineup din po ito ni Tecno. Itong Dimensity 7100 nga po na processor, is hindi ito nalalayo guys sa may performance po ng Tecno Camon 50 Ultra. Alam na natin guys ang performance niyan. Dahil marami na po tayong smartphone na nagamit na meron pong ganyang klase ng processor ngayon. Lalo nga po kung more on Mobile Legends lang po tayo. Okay naman po guys ang smartphone na to. Lalo nga po kung hindi naman tayo madalas maglaro. Lalo pat malaki naman guys yung kanyang battery. Dahil sa 30 minutes po ng Mobile Legends, is nabawasan lang po siya ng 5%. Tapos sa may temperature, is 43 lang po yung inabot sa kanya. Pero nung umabot na nga po siya ng isang oras sa gaming, medyo nakakapagtaka guys. 9% po yung nabawas sa kanya sa pangalawang 30 minutes guys. Kaya po ibig sabihin, sa isang oras po ng Mobile Legends, is 14% po yung nabawas sa kanya. Ang medyo napansin lang po namin sa kanya, meron din po siyang ilang FPS drops pagka po nagkakainitan nga po ng laban. Dito naman po sa may Call of Duty Mobile, medyo stable naman guys yung naging temperature natin at sa may battery natin. Dahil almost 43 nga lang din po yung naging temperature niya sa isang oras. Tapos 4% lang po yung nabawas sa kanya sa 30 minutes po na gaming. Tapos 6% naman po yung nabawas sa pang isang oras. Ibig sabihin po, 10% po yung nabawas sa kanya dito po sa isang oras sa Call of Duty Mobile. Guys, to be honest, medyo hindi maganda yung nakuha namin gameplay sa kanya. Diyan po sa may Call of Duty Mobile. Dahil nagkakaroon nga po siya ng mga FPS drops kahit hindi naman ganun kainit yung smartphone natin. Hindi ko alam guys kung software update ba or optimization po ang kailangan nito. Dahil hindi naman ganyan yung mga nakukuha namin performance sa ibang smartphone nga po na mayroong ganyang klase ng processor din. Dahil kung sa may Mobile Legends nga guys, meron po siyang ilang FPS drops. Ganun din nga po sa may Call of Duty Mobile. Mas grabe po dito sa may Wuthering Waves. Sayang lang po yung matagal na paghihintay natin sa pag-download nga po ng game na yan. Dahil hindi nyo naman siya guys maya-enjoy. Maybe kung ibababa nyo po yung graphics niya, medyo mas magiging okay po yung gameplay natin. Mas magiging smooth siya. Ang kaso guys, sayang naman po yung magandang laro na yan. Kung sa mababang graphics po natin siya lalaruin. Guys, mali po yung hula ko. Akala ko po ang presyo ng smartphone na to is nasa 15,000 lang din po. Same nga po ng Infinix Note Edge. Guys, ang SRP po ng Povo Curve 2 is umabot po siya ng 17,000. Hindi na po siya nalalayo sa may presyo po ng Camon 50 Ultra ngayon. At para po sa akin guys, hindi naman sa inyo big deal ng malaking battery. I think mas okay po na si Camon 50 Ultra na lang po yung piliin natin. Compare nga po kay Tecno Povo Curve 2. Pero syempre guys, sa SRP po yan. Pero kung sakali magse-sale po siya ng kulang 15,000 or at least man lang guys is nasa around 13,000 to 14,000, din dun po siya magandang i-consider. Lalo nga po't malaki yung kanyang battery. Pinakamalaki po sa lahat ng smartphone po ni Tecno. Sadyang medyo namamahalan lang po talaga ako sa SRP nga po yun na 17,000. Dahil yung last year model niya guys, na Povo Curve 1, 12,000 lang po yung kanyang SRP. Pero sa may specs po nila, yung overall na specs, hindi po sila nagkakalayo. Ito pong Povo Curve 2 ngayon. Kumbaga, mas malaki lang po yung battery nitong bagong version. Tapos meron po siya mga features na wala nga po sa may last year model. Guys, ang isang kulang pa po sa may smartphone na to is naka IP64 lang po yung ating ratings dito. Habang dito po kay Camon 50 Ultra, meron po siyang IP69 na ratings. Kaya ibig sabihin po, pwede po itong malubog sa tubig. Ito po si Povo Curve 2, hanggang talsik lang po siya ng tubig pwede. Nasa sa inyo po guys kung gusto nyo po ng decent na camera pero malaki po yung battery. Or decent po na battery pero panalong camera. Pinakamaganda po guys bago po kayo umorder ng smartphone na to is tingnan nyo po muna yung link natin dyan. Dahil sigurado meron siyang malaking discount ngayon. Then para naman po sa may giveaway natin, guys marami po ako nakikita sa inyo na madalas po nagko-comment at madalas nga po nanonood ng mga video natin. At dyan po ako pipili guys sa mga solid supporter nga po natin ngayon. Kaya make sure po guys na magko-comment ka dito sa may video natin dahil dito ako pipili
ng isang mananalo nga po ng Povo Curve 2 ngayon. Guys, palike na lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. At make sure po na magko-comment ka at ilalike mo yung video natin. Yun lang po. Thanks for watching.